Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang batang negosyante na nagsimula sa maliit na puhunan ngunit may malaking pangarap. Sa edad na 20, sinimulan niya ang kanyang unang brand na Snazzy Manila. Gamit lamang ang halagang 3,000 pesos. Sa kabila ng mga pagsubok, kanyang napatunayan na ang sipag, tiyaga at diskarte ay walang imposible sa gustong umasenso. Mula sa pagbibinta ng windbreakers hanggang sa pagiging isa sa mga pinaka-recommended pan sellers sa Instagram at ngayon, isa na rin siyang matagumpay na co-founder ng Strides Manila. Isang lokal na footwear brand na umani ng tagumpay hindi lang sa Pilipinas kung hindi sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga neighboring countries natin sa Asia. Kasama natin ngayon ang inspirasyon ng maraming kabataang Pilipino na gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo. Mr. Gabriel de la Peña, owner of Snazzy Manila and Strides Manila. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, Gab. Oo, at gusto namin marinig ang kwento mo. Paano ka ba nagsimula? Sino ba si Gabriel de la Peña? Si Gabriel de la Peña po ay isang college student, graduate. And then nagsimula po mag-business habang nag-aaral ako. Second year college nang nasimulan po namin yon sa 3,000 na puhunan. And then namili po ako sa mga ukay, nagsimula ako sa jacket. And then, yan, tinitinda namin sa online. Minsan may mga bumibiling kaibigan, gano'n. Doon po ako nagsimula. Sino ba ang naka-inspire sa iyo, Gab? Ang mother mo ba, father mo ba, mga negosyante? Ano ba ang Hindi trabaho po. ng mama mo? Ang mama ko po, housewife lang eh. And then Housewife. yung father ko, seaman siya. Ang Seaman ang father mo. So, hindi negosyante si wala mama po at kaming papa mo. background sa negosyo. So, sino talaga yung naka-influence sa'yo, Gab, sa pagninegosyo, pagtayo mo ng very successful na negosyo mo? Nakapag-inspire po sa akin yung pinsan ko. Kasi siya ang nagbi-business talaga and then naging ano po ko niya eh, naging rider niya ako eh. Ako nagde-deliver ng mga paninda niya. Ngayon po, pinagsasabay ko po yun nung umpisa nagtitinda ako. Tapos nagde-deliver ako sa mga paninda niya. Ganun lang po. So, siya talaga yung nag-mentor sa'yo sa pag-umpisa ng negosyo. So, habang nag-aral ka, naisip mo na balang araw ay talagang at saka nung hindi ka pa yata graduate, talagang ikaw ay naumpisahan mo to sa mga napakamurang edad mo ay talagang in-start mo itong negosyo mo. Opo, kasi ano po yun eh, online class. So nasa bahay kami lagi. So ano ba yung pagsabayin. So anong anong natapos mo na sa college, Gab? IT po. IT ka, IT graduate ka. Oh. So nakatulong ba yung itong negosyo mo, Gab, ay inumpisahan mo to nung itong bago lang, no? Pandemic business. Opo, 2021. 2021. So ikwento mo sa amin ano ba ang nasa likod nito? Paano ka talaga napasok? I understand ito ay nag-start ka sa ukay-ukay. Ikaw ba nung kabataan mo ay sumusuot ka rin ba ng mga ukay-ukay? Kasi po, yun lang kaya ng pera namin noon eh. So makakabili ka ng mga 150, 200 pang suot mo. May mili ka lang po ng maganda. Kasi marami maganda sa ukay. So ganun po, nung tumagal, nag-pandemic, parang gusto mo itinda lahat. So yun, nagsubo kami ng mga jacket pa. Mga jacket. So ito yung ano yan, mga windbreaker. inumpisahan mo by bell yung ukay-ukay. Hindi po, puro handpick pa lang po yun. Puro handpick. Kasi medyo mahal po yung bail nun eh. Okay. Hindi pa po kaya ng puhunan. So sa halagang 3,000, yun ang pinuhunan mo sa ukay-ukay. So ikwento mo naman sa amin, Gab, kung yung bang unang binili mo, na muhunan ka ng 3,000 ay malaki na ba kaagad ang kinita mo ay o naibenta mo lahat ng binili mo? Paano ka nag-start dito, Gab?
Nung una po mahirap kasi parang may mga bibili, mga kakilala, kamag-anak. Pero hindi siya yung malawak agad yung market. So parang babalik lang yung puhunan, okay na yun. Madalas talo. Ganun po ang nangyayari. Then paikot-ikot lang po. Bibili ulit. So, sino ang unang naging customer mo ba? Kamag-anak, kapitbahay, kaibigan? So, sino ang unang-unang nabintahan mo dito sa Okay business Ang unang naging customer ko po yung nagugupit sa akin. So, yung si Kuya Budoy. barbero mo, yun Opo. oo. Siya po ang naging unang customer ko and then pinaano niya sa mga kaibigan niya. Kaya bumili rin po yung mga kaibigan niya. Mhm. Doon sa Okay, malaki bang kitaan doon na Gab? Opo, kung tsatsagain tsaka malakas loob mo kasi kapag pag bumili ka ng isang bale, meron din po talagang mga pangit na laman. So Kaso hindi lahat ng isang bell na yun ay lahat ay naibibenta mo. hindi po. So ano yun, kalahati, 50%, halimbawa isang bell, mga 100 na 100 pieces. kunyari. Yun ba ilan piraso ba yung kaya mong ibenta doon? Kung nag-open ka po ng mga 100 pieces, kunyari ang bale 100 pieces, ang mabibenta mo sa kanya, yung mga pasadong quality maganda, 60 to 70. Percent. Oo. So, Pieces. Ganun, Pieces. sa 100 oo. pieces. So, hindi lahat ay pwede mong ibenta. Ano yun? Parang quality control mo or... Sa ano po, parang standard ko. Minsan kasi, maganda naman, okay naman, pero parang hindi siya pasok sa akin. Kasi ang hirap po ibenta. Pag ibebenta ko, hindi ko trip eh. So, Ganun yung ano. ano yung ginagawa mo doon sa mga hindi mo nabibenta? Minsan po pinapamigay, pero ngayon po ang ginagawa namin ngayon, binibundle na po namin. Binabundle nyo. So, So, minsan- parang pinamimigay mo sa mga kaibigan. Saka yung mga ibang follower po na gusto mag-start, ganun. Pambenta pa rin po talaga siya. Okay. Bubenta namin ng mura, tapos halagang mga 1.5, tas 50 pieces, mga ganun. So, isang bill ba, Gab, magkano yung normal na kitaan dyan? Siguro sir, nasa 40 to 50K. 1,000. Mm. So, pwedeng isang araw, pwedeng kitain mo yon, ganun. Pwede po, pero nakakapagod. Ang proseso po nun sa akin, sir, kunyari pag na-open ko na yung bail, isa-sort mo, ipapa-laundry. Then pag dumating na yung laundry, isa-sort mo yung pagkakasunod-sunod, susukatin mo. Magpipicture ka na nakasuot, magpipicture ka na nakalabag, tapos ipopost mo. Siguro nasa 2 araw yun. So, social media mo rin ito ibinibenta. Nga po, Instagram talagang ano namin. Instagram. So, paano mo naman naisip na ito yung Snazzy Manila? Tapos nasa Manila. Snazzy Manila. So, ikaw may bodega ka or anong paano mo ito binibenta? Wala kang physical store? Wala po. Wala. So nakatulong talaga yung social media sa negosyo mo. Opo, yun po talagang magpo-post ka na magpo-post para marami makakita. So, kasi mga ibang entrepreneur ngayon, Gab, nag-hire pa sila ng mga rin nila, mga Social influencer, media, di ba? So ikaw mismo influencer ka rin. So ikaw ba ay may mga kakilala ka rin, may mga partner ka rin na influencer na pinopromote itong negosyo mo? Meron din po na kinokontak kasi yung iba nakakilala rin kami ng mga ibang influencer. Mhm. So minsan mag-reach out sila, minsan kami mag-reach out. Ganun. So nung itinayo mo ito, Gabi, itong negosyo mo, kwento mo sa amin na full support ba yung mother mo or may mga pinagdaanan ka rin ng mga challenges nung ginagawa mo itong okay business mo? Nung nag-start po ako, full support talaga sila lahat. Mhm. Lahat ng kaibigan, lahat ng mag-anak, pamilya. Lalo sila mama. Mhm. Tapos sa kanya ko rin na nakabenta tayo ng ganito. Tapos natuwan-tuwa siya. So wala pong problema sa nung nag-start ako. So, talagang full support sila sa iyo. So, yung halagang 3,000 na puhunan mo kasi kadalasan, Gab, ang mga aspiring entrepreneurs, yun ang madalas na problema sa puhunan. Paano mo ginamit yung 3,000 at saan nanggaling yung 3,000 na pinuhunan mo? Binigay sa iyo ng magulang mo? Hindi po. Ano po yun? Nung nag-rider nga po ako sa pinsan Naipon ko. mo ito? Ako naipon ko. Tsaka nung pandemic din po, para makabili ako ng motor ko eh. Yung mga sa bahay lang,
online job, ganun po. So, May ano ka, tira. rider ka rin? Rider ako. So, bakit yung Windbreakers naman ang una mong mga produkto? Kasi napansin ko po nun, dami nagmamotor, tsaka nag-start ako June medyo maulan. Tapos, siyempre, may nakita rin po ako sa online na nagsusupply sila ng gano'n, ikaw mamimili. Ayun po, tinesting ko. Doon sa pag-start mo bilang napakabata mo noon, ano ba yung mga challenges? Ano yung mga common na naging problema mo sa pag-umpisa mo ng negosyo mo, Gab? Nung sa umpisa po, siyempre, madalas lugi ka. Hindi mo alam kung anong next step na tamang gagawin mo. So, ikaw mangangapa ka talaga kasi wala naman pong experience. Just bata pa, ilang taon pa lang. Ganun po. Kaya tinuloy-tuloy ko lang po. Ikaw ba may partner ka sa negosyo at papaano ka nakaka-cope up? Ikaw ba minsan ay dumating din sa buhay dumating sa buhay mo na parang napapagod ka na at ayaw mo na talaga ituloy itong negosyo mo katulad ng binabanggit mo na nakakapagod. So papaano mo ito na re-resolve, Gab? Ang ginagawa po, pag napapagod, nagpapahinga lang ako. Tapos, kasi walang ibang choice Parang alam ko, balang araw, magiging patok din. Ganun. Tsaka naghahanap ako ng ibang kung matumal po sa mga windbreaker. Hanap ako ng shirt. Hanggang makita ko po yung pants. Kaya yun ang naging pinaka-market ng Snazzy. Ang pinaka-branding niya, puro pantalon na po. So, ano naman talaga yung nagtulak sa'yo lumipat mula sa mga jacket and then napunta ka sa pagbibenta ng mga pants? Ano po may nakita naman ako isang seller na seller siya sa IG rin ng mga pants. Bumili ako sa kanya ng pang sa akin lang talaga. And then, nagtanong ako sa kanya kung nagsusupply ba siya ng bundle. Nung nagsabi siya na nagsusupply sila, kumuha po ako. Medyo tumaas-taas na rin po yung puhunan nun. So at that time, medyo ka na rin, nakaipon ka na rin ng pampuhunan mo dyan. Pero last money rin po yun. Parang, kasi lagi nga lugi yung sa windbreaker, balik lang yung puhunan. Ang nilabas ko po yata parang 5 to 6K or hanggang 8K. Ganun. Paano mo na-discover o paano mo natututunan na may malaking market pala sa mga like katulad ng binanggit mo sa pants, mga trousers. So, ano yung nagbibigay sa iyo ng idea na naiintindihan mo, nalalaman mo na may market pala rito? Kasi po sa kapag yung pambaba at pantaas, sa jacket parang gusto mo lagi maganda yung mga design, ganyan. Parang lagi kang maarte sa pantaas Pag sa pantalon po, pwede mo sa pamasok, pantrabaho. So, kahit plain na denim lang, yung mga ganun. Pero cargo pants po ang pinaka naging namin. Kasi yun po ang uso noon. So, sa binta mo, ikaw mismo, gaano kadalas na nagpo-post ka sa social media? Everyday ba yan? Weekly po, once a week. Once a week. So, nakikita mo pag may mga bagong na yun, pumapatok ka agad yun? Oo, pag nung nakita kong patok yung pantalon nung unang sinubukan ko siya, December na siya. 6 months after po nung mag-start ako. Then, yun ang unang sold out ko, kaya tinuloy-tuloy ko yung sa pants. Like, magkano yung pinakamalaking benta mo sa isang araw? Sa isang collection po, ang pinakamalaki ganun, 50K. 50,000. Ano yun? Isang araw yun? Mga 2 days, 3 days. 2 days, 3 days. So, kasama po yung pag-asikaso nung pag-laundry, pag-picture, pag-sukat ng pantalon. Pero so ikaw na rin ang ikaw na rin ang nagpapa-laundry doon sa mga pinapa-laundry mo. Paano mo hinahanap, Gab, ang mga suppliers o gumagawa ng mga produkto mo sa ganyan? Sa online lang din po. Tsaka meron na akong contact din talaga na kapag meron siya, sasabihan niya o ganun po. So paano mo talaga ito natututunan, Gab, na kikilala mo yung mga prospective na suppliers mo, mga partners mo? Ganun po, susuyurin lang namin yung social media sa Facebook, magsa-search lang kami. Ganun po. So search lang. So ano ba talaga yung pinaka naging strategy mo na para mapansin ka rin sa online market kahit alam mo,
yung competition rito, lalo na yung mga malalaking kumpanya. Sobrang laki So, po. paano ang strategy mo rito, Gab? Ang ginawa ko po, gusto ko kapag nag-post ako, kung paano ako mamili ng mga gamit. Kagaya ng ibang seller po na nagpo-post sila ng Prada, kunyari pantalon, nakalapag lang po, parang naka-flat lay lang, walang suot. Ang ginawa ko po, ako kasi pag mamimili ako, gusto ko, kita ko yung details, yung kung paano pag nakasuot yung pantalon. Kaya ganun po ang ginawa kong diskarte. Nakasuot din, nakalapag. Tapos nandun lahat ng details, yung mga issue, kung may issue man. So, ikaw na rin na nagsusuot. Mhm. Mhm. Sa tingin mo ba, Gab, ano yung mga naging pinaka turning point mo dito sa negosyo mo sa Snazzy Manila? Pansin ko po nung palagi na ako nagiging sold out kada collection. Mhm. Parang ito na yun eh, parang gumagana na yung matagal din po kasi parang kulang-kulang 1 taon. Tuloy-tuloy. Buti lang, hindi ako napagod. Tinuloy-tuloy ko po yung ano. Kasi yun, hanggang ngayon pa, tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Ano naman yung pakiramdam mo na yung naging yung most recommended pan seller sa Instagram, itong mga binibenta mo online? Nakakatuwa po kasi minsan nakikita ko sa online, lalo sa mga TikTok, ganun. Na parang nagre-recommend sila sa Snazzy Manila, maganda yung mga pants. Mabait yung seller, yung mga ganun. Nagre-recommend. Kaya kumakalat din po, kaya nakakatuwa po. Ito ba ay sekreto? Ano ba ang sekreto mo sa pagpapanatili na naging consistent yung sales mo sa loob ng 4 years na consistent talaga yung sales mo? Anong sekreto mo dyan? Siguro ang pinakamahalaga po, sir, magbuo ka ng market na parang community na kayo. So parang... So may community ka sa online? Parang gano'n na po sila eh. Tapos ang ginagawa, kada collection, pag natuwa sila, ulit sila eh. Sila rin po talaga depende rin po talaga sa item, kung paano ka makipag-usap sa mga buyer mo, kung lagi ka mag-update, pagtapos ng sales. Ganun po. Kaya lagi sila bumabalik din talaga. So ngayon ba, marami kang ni-recruit o ilan ba yung team mo na masasabi mo na naaasahan mo? Aside ikaw, kasi I understand, ikaw talaga ini-start mo to mag-isa, one-man army ka. So, ilan ngayon ang membros sa team mo? Ikaw ba nag-recruit ka ng mga empleyado mo, mga Hindi pa katuwang po. mo sa business? Dalawa pa lang po kami ng partner ko kasi kaya pa eh. Pag minsan kasama mga kaibigan, tinutulungan kami lalo na sa footwear. Pero sa Snazzy po, sa pantalon, kaya pa po kahit mag-isa. Paano mo ginagawa ito? Ikaw ba may sarili ka na rin na bodega sa bahay mo or kumuha ka ng physical store mo? Sariling bodega po, nakapagpagawa na. Dati po kasi naggagawa ko ng mga ganyan, lahat ng stock nasa kwarto ko lang, doon din ako nagpipicture, doon din ako nagpapak ng orders. Nung medyo nakabuelo-buelo na po, yung extra space po sa bahay na tambakan lang, napatuyo namin ng bodega at parang office na siya. So ngayon may sarili ka ng bodega. At kung minsan ba ito ay pinapasyalan din ng mga suki mo, Opo, may mga mga nag-walk-in. prospective client mo? May mga nag-walk-in, mga nagpi-pick up, ganun. Meron ka bang natutunan tungkol sa branding at social media marketing? Ano bang pwede natin i-share sa mga taga-subaybay natin dito sa kabuhayan at negosyo? Siguro ang palagi pong kailangan gawin sa social media, maging active ka. Yung gumawa ka ng mga unique na content. Kasi yun ang mas mabilis makita ng mga tao bago sa mata. Ganun po ang diskarte. Paano mo naman pinapangalagaan ang mga customer mo, yung relationship mo do sa mga customer mo? Pero bago mo sagutin yan, Gab, mag-break muna tayo. Huwag po kayo alis. Magbabalik po ang kabuhayan at negosyo.
Nandito pa rin po kami ni Gab sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina Gab, tinanong kita kung paano mo pinapangalagaan ang mga customer mo, lalo na yung mga loyal na, sabi mo nga, yung community followers mo. Ganun po, ang pinakamahalaga yung after sales. Mhm. Kapag sila mag-update din na na-receive na nila, tapos kinakamusta ko kung ayos ba, kamusta ang fitting, mga ganun po. Tapos, kapag nakikipag-usap yung mga ibang customer, parang parang hindi sila mailang, parang magkaibigan lang kayo pag nag-uusap. Kapag sa online, ganun po. Pero napansin ko sa'yo, Gab, magaling ka sa innovation. So, paano mo naman naisip na ito, successful na itong ukay-ukay mo at paano mo na-inspire yung sarili mo, Gab, na magtayo ka pa ng panibagong brand. Ito yung Strides Strides Manila. Manila. Mhm. Connected pa rin po siya sa Snazzy. Kasi ang nangyari po nun, meron kaming collection na trousers. Mhm. And naisip namin ng partner ko na bibili ako ng loafers para bagay doon pag nagpicture ako. May extrang ipon po kami na nasa Alcansya. Tapos, Alkansya. apo. So, nag-alkansya ka. Apo. So, literal na alkansya. Para po sa kotse. Bibili mo sana ng kotse. Nag-iipon kami ng pangkotse. Oo, tapos malaki siguro itong naipon mo sa alkansya mo. Di mababa pa lang po yun, parang 30 to 40K. Pero mabagal po kasi kapag nakastock. Bakit hindi mo yun ibinangko? Bakit sa alkansya? Hindi, kasi po meron akong pinrint na picture nun ng kotse na gusto ko. Tapos nakadikit doon. Para yun ang mo. So tiniis mo, hindi ka bumili ng kotse. Hindi po. Binasag po namin yung Alcansya, tapos naisip namin na magpagawa na lang kami ng sariling brand. Para kaysa bumili ako ng loafers na ibang brand. Mhm. Pag sinuot ko yung loafers sa Snazzy, pag nag-picture, mapopromote siya agad. Mhm. So ayun po, naghanap Nagtayo ka ng Strides Manila naman. naghanap kami sa Marikina. Then, ang una po, pre-order lang. 30 pairs. Tapos, ayun po, tuloy-tuloy na rin po. So itong mga produkto mo rito ay locally made, Marikina ito. Yes po. So paano mo naman ito na discover at ano yung inspiration mo dito sa likod ng pangalang Strides Manila? Bali, nung po kami, nag-start kami sa Strides. Nag-iisip kami ng pangalan talaga na Ang Strides po kasi tungkol siya sa walk, parang step. Mhm. Bagong step naman, gano'n. Tapos, ayun po, naghanap kami ng product sa Marikina. Buti nakahanap po kami dahil dun sa partner ko. Masipag din po kasi maghanap Mhm. Siya naghahanap talaga. Inikot namin sa Marikina, iba't ibang pagawaan. Ayun po. So umorder kayo doon Mm. ng mga sapatos. Apo. Tapos nilalagyan mo ng design. Apo. So ito, tinuloy-tuloy mo na yung negosyo mo. Mhm. Kanina nabanggit mo, bakit yung sa loafers, bakit yun ang unang-unang naging product mo? At paano mo ito na-connect dito sa negosyo mo sa sapatos? Ayun po, dahil pag nagsuot ka ng trouser kasi bagay sa kanya yung loafers ang black shoes. Tsaka kaputukan din po ng loafers nung panahon na yun. So nagpagawa talaga kami ng sariling brand. Nararamdaman din namin na mukhang papatok din naman. Kasi parang mas madali na rin siya i-promote sa Snazzy kasi marami na rin followers. At pumutok talaga, Opo. naging successful. Nag-trending din po yung mga video. Sa dalawang naging negosyo mo, Snazzy Manila at Strides Manila, paano nakatulong ang isang Snazzy Manila na palago lalo yung Strides Manila na negosyo mo? Tuwing nagpo-post po kami sa Strides, kasi ibang page na po yun Ganun lang po, sinishare ng Snazzy Manila. Mhm. Promote lang kasi yung mga nakuha followers ng Strides, galing din Snazzy talaga. Then tuloy-tuloy po, nakakuha kami ng mga organic na followers tsaka na reach galing TikTok. Then yun din po, malaking tulong din po yun sa TikTok. Pag nagpo-post kami, umabot din ng 100K views. Mhm. Yun lang po, tapos tuloy-tuloy lang, gagawa lang kami ng gagawa ng content. Consistent lang talaga. Nakaka-inspire yung kwento mo, Gab, no? At ano naman yung naging pakiramdam mo na unang beses na sold out ang mga itong nirelease nyo?
Ayun po, tuwan-tuwa po kami ng partner ko. Pagtapos po Magkano yan? Yung unang ano mo? ang Unang release mo, ilang pair yun? 30 pairs. So, na sold out lahat yun. Ano po, So, magkano yun? dumoble. Dumoble yung kita. Oo. Tsaka yung iba po talaga, pre-order talaga eh. Mhm. So safe na parang mababawasan na agad yung 30 pairs. Kaya dumoble siya. Tapos umorder na po kami agad, hindi namin ginastos. Hindi po kasi namin ginagastos yung pera nung sa strides. So, hindi ka na kumurot ng konti para Hindi po. gastusin. Yung kinita mo doon, in-order mo lahat. Ako po, ikot-ikot lang talaga, walang urot. Mhm. So, paano mo naramdaman, Gab, na mag-viral yung laba at ice clogs ninyo sa social media? Ito yung sikat na sikat eh. Ako po. Bali yung Labay and Ice po, na-release namin siya siguro 6 months or 8 months after nung first release ng loafers namin. Pero bago po yun, naggawa muna kami ng clogs na mga plain. Mhm. Ang napansin po namin, pare-pares kami puro plain lang. Tsaka yung mga ibang nagbabagawa sa Marikina. Para magkakamukha lang po kami. Yung pinagkaiba lang yung tatak. Mhm. So nag-design po kami ng gano'n na Labay and Ice. Nung unang post po namin, parang nag-trending agad siya. Kasi parang bago siya sa mata. Mhm. Yun po yung ano namin. Nung nagpagawa kami, parang 100 pairs. Naubos po siya. Mhm. In 2 months. Parang ganun. So, nasusold out lahat. Yung mga pangalan, laba, saan mo nakukuha yung pangalan, mga brand nun, na yung design? Paano ka nakakapag-isip ng talagang catching yung ano mo, yung mga brand mo? Doon po sa Lava Ice na yun, kasi ang design niya parang lava talaga siya. Tapos Parang yung laba. ano, blue siya, blue na light. Parang naisip ko sa una, lava. Maganda, may partner siya, lava tsaka ice. Kasi parang pag nakita mo ganun din, ganun din maisip mo. So, pumapatok talaga siya sa mga customer mo. Ano ba yung reaction na Gab, na nalaman mo na nagba-viral na yung mga tinitinda mo online at nakakatanggap ka na rin ng mga order outside the Philippines? Ano po. Nung ano po, unang post namin na yun, parang natulog ako, pinost ko yun bago ako matulog eh. Tapos pagising po namin, ang daming views, tapos ang daming nag-i-inquire, ang daming sabog talaga yung notif. And then, ayun po, tapos nung mga ilang araw, tumatagos na siya hanggang ibang bansa, Malaysia, na puro how to order. Kaya inaral din po namin kung paano ang shipment papuntang ibang bansa eh, kung saan sila makakamura. Ayun po, nakakatuwa po. Siyempre, wala ka pang experience i-handle ito at paano mo hina-handle yung mga international inquiries at yung mga demand, yung mga request ng mga customer mo. Paano mo hina-handle ito? Ayun po, pag nag-inquire sila ng ano, kasi parang makikita mo rin sa kanila na gustong-gusto nila. Magsasend sila ng details nila ng ano, para ma-check daw yung shipping fee. Ayun po, asikasuhin namin. Pero hindi sila nagdududa na ano eh, na scam. Mhm. Siguro ano, dahil gustong-gusto rin talaga nila. Ayun po. So, ngayon, marami ka ng mga orders, no? Locally, and may mga order ka rin outside. Paano mo yung exposure mo, no? Paano mo sinisiguro na yung quality ng mga product mo ay talagang nasusustain mo? Kapag ano po, dahil marami ng customer, lumalaki na yung market, kasi iba-iba na po nakakabili, mas dinodoble po namin ang quality control sa mga item. Kasi mahirap kung ano, mahisira tayo kapag ganun eh. So, mas tinitignan namin yung quality. Kapag may sablay, ibabalik namin agad. Kasi, di baling kami na yung sumalo nung nangyari may reject. Kesa mapunta pa po sa mga customer. Kasi nakakahiya po rin eh. Tama, irereklamo ka, baka nakakapangit din yan sa negosyo mo. Tsaka pag excited na sila, pag nakuha nila yung pair, tapos may sablay. Ganun po, parang kahit ako kung ako man ang buyer, nakakalungkot eh. May mga bagong plano ka ba o mga
product na dapat abangan ng mga customer mo. Pero bago mo yan sagutin, mag-break muna tayo, Gab. At wag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Gab. Gab, ano ba ang kanina tinanong ko sa iyo, ano bang dapat abangan ng mga customer mo na plano mo na ilalabas para sa na product mo? Ngayon pong parating na anniversary collection ng Strides. Ngayon December, meron po kami lalabas na 8 product. And then mag-update na lang po kami kapag gano'n. Tapos, ang next na plano namin ngayon 2026, mag-open kami ng reseller and distributor sa iba't ibang probinsya. Kasi marami rin po nag-i-inquire talaga eh. So magiging nationwide na itong distribution mo. Ano ba ang, kasi napakabata mo, Gab, no? Ano yung pakiramdam mo ngayon na lumalaki na yung negosyo mo? Ito nga, nationwide ka na, may mga reseller ka na, tapos sabi mo nga, nakapagpagawa ka na rin ng stockroom mo at opisina mo. Ano yung pakiramdam mo? Nakakatuwa po kasi hindi ko rin nakalain na aabot sa ganun eh. Kasi nagsimula nga po, parang hirap na hirap talaga, parang laging lugi. Buti na lang po tinuloy tuloy. Ngayon, check na marami rin nag-iimbita sa iyo. Ano yung nararamdaman mo na maraming TV station, fini-feature ka, at marami pang mga event siguro na gusto nilang marinig yung kwento mo sa likod ng success story mo bilang napakabatang entrepreneur? Nakakatuwa po kasi ma-share ko yung kwento ko kung anong pinagdaanan. Marami may inspire na mga kaedad ko, yung mga balak magsimula. Tsaka sobrang laking tulong din po ng mga invitations dahil sa exposure. Ang dami nakakita, ang dami nagtatanong ng mga gusto nila magbenta ng ganon, gusto nila mag-resell. Ayun po. Sa mga recognition, mga papuri na natatanggap mo, may para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin sa iyo ng nire-recognize ka na, ina-idolize ka na ng mga kabataan mo, siguro, lalo na mga barkada mo, bilang isang batang negosyante na nagtagumpay sa business? Nasa isip ko pag ganun, nasa tamang linya na ako. Mukhang tama yung ginagawa ko. Kaya marami na-i-inspire, ang daming nagpupuri. Nakakatuwa po. Kung babalikan mo ang nakaraan mo, kasi sabi mo nga, you started 4 years ago. Dito sa 4 na taon na journey mo sa negosyo, mayroon ka bang napakatinding aral na natutunan mo dito sa business journey mo, Gab? Siguro ang pinakamatinding gusto ko po gawin kung nag-start pa lang ako noon. Pag gumagawa po ako ng content, dati kasi nung umpisa, nahihiya po ako pakita yung mukha ko eh. Ngayon taon lang din po ako nag-start na gumawa ng content na kita yung ginagawa ko, parang pag nagbabalot ako ng tinda. Kasi ganun pong patok ngayong napapansin ko po sa mga content. Pag nag-aasikaso ko ng paninda mo, nagbabalot. Sana noon ko pa po ginawa. So, ikaw mismo ang nagbabalot ng mga paninda mo? So, pinapakita mo rin yan sa mga sa social media? So, ano naman yung, ikaw ba gaano ka importante sa'yo yung customer feedback? Siyempre, I'm sure, nakikinig ka rin sa mga customer feedback. Paano mo ina-address ito? Like, may nag-complain sa'yo na, ito hindi pinapalitan mo kagad. Paano mo ina-address itong mga customer feedback ng mga customer mo, Gab? Pag may mga feedback po na maganda at saka masama, hindi ko siya tinitignan as negative. Kasi kung meron mga at least nasabihan niya ako para mas ma-improve namin kung anong kulang, kung anong mali. Ganun po. Ikaw,
nagiging inspiration ka sa mga kabataan, no? Na nakikita nila yung naging business journey mo. Ano ba yung payo mo sa kanila na lalo na yung mga kabataan ngayon na gusto rin nilang magnegosyo, gusto ka rin nilang tularan. Meron ka bang mensahe doon sa mga aspiring young entrepreneurs? Sa mga gusto po magsimula, magnegosyo, simulan na po nila agad ngayon. Huwag nilang iisipin yung ibang tao na baka may sabihin sa kanila o nakakahiya. Kasi hindi naman nakakatulong yung mga yun eh. Sila pa rin ang gagawa ng paraan para magkaroon ka ng pera. Hindi naman sila magbabayad ng mga kakainin mo, ng mga bills mo. Kaya ganun po. Tsaka kung magsisimula sila ng matumal, okay lang po, normal lang siya. Sa mga magulang naman or sa mga may mga edad na, kasi ang madalas na pinoproblema ng mga kababayan natin, wala silang puhunan. Ano naman ang maipapayo mo sa kanila, yung kulang yung puhunan nila, Gab, na hindi nila alam kung saan sila mag-umpisa mag-negosyo? Siguro po, magsimula sila step by step. Kasi baka kung sasabihin na wala talagang puhunan, baka mataas agad ang gusto nilang gawing tinda o kung anong gusto nila. Magsimula sila sa mga, kasi kahit mga 500 lang, pwede kang magtinda ng kung ano. Pre-order, no? Opo. Pwedeng ganun eh. Ikaw ba, yung suot mo ngayon, kasama ito sa mga paninda mo? Hindi po. Hindi. Pero itong pantalon ko. Kasama yan sa mga paninda mo. So, baka may parting words ka sa mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin, at saan ba nila makikita si Gab? Baka pwede mong imbitahan at may parting words ka sa mga entrepreneur, ka-intrip natin, Gab. Kung ang mga sasabi ko lang po sa mga plano mag-start na po ngayon, huwag kayo magdadalawang isip. And tuloy-tuloy nyo lang po. Huwag po kayo mapapagod maggawa ng mga ipopost, paninda, gano'n lang po. Maraming salamat sa iyo, Gab, at Jack, na marami kami natutunan sa iyo at sa pagbabahagi ng iyong kwento, determinasyon, pagbangon at tagumpay. Tunay na inspirasyon ka sa maraming kabataan Pilipino na nangangarap magsimula sa sariling negosyo sa murang edad. Ang iyong karanasan ay nagpapatunay na hindi kailangan magkaroon ng malaking puhunan para magtagumpay. Sapat na ang sipag, tiyaga at paniniwala sa sarili. Sa ngalan po ng buong Kabuhayan at Negosyo Team, maraming salamat din po sa ating mga tagapanood. Walang sawang sumusubaybay sa bawat kwento ng pag-asa at tagumpay ng mga lokal na negosyante. Ako po si Gani Makatuma, nagpapaalam, nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ng mga lokal na negosyong Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episodes, maaari nyo pong balikan ang YouTube channel, Gani Makatuman, at Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow na rin natin sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po.